Dahil pinagkukumpara natin ng mga mega development na nangyari sa Pilipinas, ano, na ipagkumpara natin ang lawak ng Hacienda Luisita at ang Pax Silica pagtatayuan. Nakita natin na 1/4 lang. O, dito naman, paghahambingin natin ang halos katatapos lamang na ma-develop bago pa lang nag-uumpisa yung full operation, ang Balisin Island. Isa sa mga i-consider kasi natin ng mga mega project na nag-okupa ng malaki-laking property. At ikumpara naman natin sa Pax Silica. At pagkumparahin din natin ang income at ang nature of operation. Sabi ko, partner, suriin natin alin ang mas malawak na pinagtayuan ng Pax Silica sa New Clark City o ang property na okupado ng isang developer diyan sa Balisin Island na sakop ng bayan ng Pulilio sa lalawigan ng Quezon. Sabi niya, partner, suriin natin, habingin natin dalawang lupang ito gamit ang opisyal na sukat at hektarya upang makuha ang malinaw na tumpak na proportion. Ang sukat, 1,600 hectares ang Pax Silica. Ngunit ang sa Balisin na Pulilio Group of Islands o Alpaland, may sukat lamang na 500 hectares. Ang comparative pagsusuri, narito, tingnan mo. Ang parameters natin, Pax Silica versus Balisin Alpaland developer. Sukat ng lupa, di hamak mas malaki ang 1,600 versus 500 hectares na nasa Balisin. Ang paghahambing ng laki, mas malaki ng mahigit 3 beses. Mas maliit ito, Balisin, kumpara sa Pax Silica. Ang gamit at sektor. Itong sa Pax Silica na lupa na-occupy industrial, microchip manufacturing, EIN technology, logistics. Ano ang purpose naman nung sa Balisin na 500 hectares? Exclusive luxury tourism, private resorts, and villas. Uri ng pagmamayari. Pampubliko ang sa BCDA, ang Pax Silica. Pampublikong lupa ng estado. Dito naman pribadong island development, commercial resorts. Ano ang access sa publiko? Dito, high impact national economic zone, trabaho para sa libu-libo. Sa Pax Silica. Doon sa Balisin, exclusive membership lamang para sa ilang mayayamang individual. Bakit ko pinapagkumpara, di ba? Para makita natin, iba't ibang anyo ng development, alin yung pro people. Di ba? Alin yung mas advantage, mga tao, mas nakikita natin yung malaking pakinabang. At higit sa lahat nga, sinasabi ko, pro people. Para sa masa. Nagkakaigi nga yun, di ba? Yung para lang sa exclusive membership ng mga malalaking mayayaman. Nilulunok natin yung ganong sistema ng development. Sabi niya dito, sa laki at sukat at pinagtayuan nga, di ba, ay ganong kalaki. So sabi niya, kung ang 500 hectares sa Balisin Island sa Quezon ay naggawa at napakinabangan para sa eksklusibong turismo ng iilan, ang 1,600 hektaryang Pax Silica sa New Clark City na higit 3 beses na laki ay tinataguyod bilang pampublikong pamana ng estado para sa industrialisasyon. Yun dapat natin maintindihan. Pambansang seguridad at magandang kinabukasan sa buong mamamayang Pilipino. Sana may maunawaan natin, sana mai-proceed natin yung value ni Pax Silica. Kung ito ay kagaya lang din lang ng Balisin, na mga eksklusibong miyembro lang ang pwede, tutulan natin. Ngunit kung ito ay tinataguyod bilang pangpublikong pamana ng estado para sa industrialisasyon, pambansang seguridad, at magandang kinabukasan sa buong mamayang Pilipino, huwag na nating tutulan. Huwag na tayong maging pabigat. Sa halip, tulungan natin ang
ibigay natin kung ano ang kailangan natin talagang dapat pangyari. Anong deal ang kailangan nating dapat iporsige, hindi yung paano tutulan. No? Hanggang sa muli, na maybe too much for that ang ating pagtalakay sa Pax Silica sa pagkukumpara, ano, sa iba't ibang property na na-occur pa para sa investment, ano. Tingnan natin ang sukat ng lupa, halimbawa sa iba pang uri na pagsusuri, sa economic zone, sa Cavite, di ba, sa Freeport area, sa Bataan, makikita natin yung malaking pagkakaiba o advantage o lamang ng Pax Silica kumpara sa iba't ibang mga economic zone. At maaaring ang Pax Silica na to ang manganganak pa uli ng panibagong economic zone sa alinmang bahagi ng Pilipinas. So, ganun ko yan tinitingnan. The power of the brain be with you always.